Magandang araw guys! Baguhan ka rin ba sa YouTube? Di ba ang saya kapag unti-unting nadadagdagan ng subscribers mo? Kaya lang, ang saklap naman na sa pagising mo unti-unti silang nawawala. Bakit kaya? Sa video na to, malalaman mo ang dahilan. Masakit mang isipin na dumadating talaga sa point na nawawala ang mga subscribers natin kaya sila umaalis. Bakit kaya? Kasi paulit-ulit lang ang binibigay natin sa kanila. Kung mangyari ito, unti-unti na rin ang likes at comment na makukuha natin. Ano kaya ang pwede nating gawin? Una, focus pa rin tayo sa viewers natin. Ano ba yung content na gusto natin? Kailangan lang nating i-upgrade. Halimbawa, nasa fitness video ka at day-to-day workout ang topic mo. Subukan mong i-challenge ang sarili mo. Lagyan mo ng variations. Pahirapan ng konti para may bagong mapapanood ang viewers mo. Pwede ka rin mag-collab sa content creator na may same goal. Pangalawa, sa paglipas ng araw, mas nakikilala natin ang ating sarili. Ano ba talaga ang gusto natin? Mga bagay na mahalaga sa atin. Kapag dumating na ang oras na mas kilala na natin ang sarili natin at alam na natin ang gusto nating ipakita sa tao, pwede na natin baguhin ang channel natin. Huwag tayong matakot. Kausapin lang natin ang viewers natin at maging totoo sa kanila. Kung may mawawala man, may papalit din. Totoo naman, hindi natin kontrolado ang desisyon ng viewers natin. Kung mapapansin mo, hindi lang ikaw ang nagbibigay ng cooking tips, travel tips, sports, etc. or kahit ano pa man yan. Ang viewers ay napapagod rin manood sa dami ng papanoorin. Kahit nag-e-enjoy pa siya sa channel mo, maaari rin siyang mawala kung napapansin niya na hindi na productive yung oras niya at nauubos na lang sa pananood. Paano ba ito maiiwasan? Una, kilalanin mo ang viewers mo. Alamin ang interest nila tulad ng hobbies, lifestyle, pain points, at mga kailangan nila. Pangalawa, maging straight to the point sa mga videos mo. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. 'Di ba? Ayaw nga ng viewers na nasasayang yung oras nila. Pangatlo, gumamit ng scheduler para sa regular na pag-upload ng video. Siguraduhin lang na ito ang interesado ng mga viewers mo. Pang-apat, aralin ang analytics. Medyo technical na ito, pero malaking tulong para makagawa tayo ng video na tatangkilikin ng madlang people. At panglima, magbigay ng respeto sa viewers sa pamamagitan ng pagsagot sa mga comments. Isa ka rin ba sa mga nag-click ng subscribe dahil viral ang video ng isang content creator? Matapos ang ilang araw, hindi mo na siya sinusubaybayan kasi yung nag-iisang video lang na yon ang nagustuhan mo. Kung nangyari ito sa kanila, pwede rin mangyari sa'yo. Pwedeng viral ka ngayon, bukas lipas na. Importante na naibibigay natin ang gusto ng viewers. Ang siste, iba-iba naman ang gusto nila. Paano na? Focus ka pa rin sa target audience mo. Tanungin mo sila ano ang gusto nila. At syempre, yun ang ibibigay mo. Isa sa mga rason bakit ka binabalikan ng subscribers mo ay dahil may napupulot sila sa channel mo. Maaaring natututo sila, na-entertain, or namomotivate. Maaari kang makagawa ng video na applicable kahit sa anong panahon. Makakatulong ang trending videos para makilala ang channel mo, pero ang mga video na hindi nalilipasan ng panahon ang magpapanatili ng viewers mo. Una sa lahat, dapat maintindihan natin paano pinapagalaw ang YouTube. Isa itong interaction space. Ibig sabihin, nandito tayo para makisalamuha sa isa't isa. Manonood tayo ng video ng isang creator, maging reel man yan o full video. Kung magustuhan natin, pwede nating i-like at pwede rin tayong mag-comment. Susubukan pa nating manood ng iba pa niyang video. Nagustuhan ulit natin, kaya nag-like at comment ulit tayo. Dahil maraming video ng content creator na ito ang swak sa ating panlasa, nag-decide tayo na mag-follow. At minsan pa nga, we share. Kasi gusto natin ma-experience ng iba ang bagay na nakita natin sa video niya. Ganan tayo makisalamuha sa YouTube world.
Paano naman kapag may nagsabi lang sa atin na isubscribe ang channel na 'to? Hindi tayo manonood ng video, nag-subscribe lang. Pwede tayong ituring ni YouTube na isang robot. Paano naman kung nanood tayo ng video, nag-comment, then follow? Kaya lang, ang comment natin ay hindi naman related sa video. Pwede tayong ituring na YouTube na spam or robot. Kaya ang gagawin niya ay tatanggalin tayo sa listahan ng content creator subscribers. At hindi lang yan. Pwedeng-pwedeng i-delete ni YouTube ang ating channel kapag madami tayong ganitong violations. Umaasa akong nakatulong tong video na to sa inyo. Paki-comment naman ang insights nyo. Appreciate if you can like and subscribe na rin. Hanggang sa muli, salamat sa panonood!